Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi po tumitigil ang pag-ulan dito po sa lugar namin, sa Antipolo. At maging dyan sa Kainta, sa bahay ko, kaninang umaga talagang napakalakas ng ulan. Kaya nga po medyo na-late din kami ng pag-akyat dito sa Antipolo dahil bumabaha po dyan sa parte ng Ortigas Extension. Hinintay pa namin bumaba yung tubig bago kami makaakyat dito. Ako, talagang yung flood control natin, malaking problema talaga, no? Ngayon ito mga kapatid, yung pong ibinlag ko nung Sunday, yung Ford Ranger na 2022 model, no? Bagong-bago 'yon. Ang tinakbo 23,000 kilometers lang. Nasira na yung injector. Ang lumabas doon sa scan ko, ayun nga pong injector number 2. Meron po siyang reading na circuit high doon po sa cylinder number 2 doon sa injector. Ngayon, bumili na po ako ng injector nito. Pumayag na po yung may-ari na bumili kami ng bago. Kasi nga kung surplus ang bibili natin, kung iisipin natin mabuti mga kapatid, ito kung iisipin nating mabuti, yun nga pong Ranger na to, 2022 model. Tapos ang tinakbo lang, 23,000 kilometers. Nasira. Tapos bibili ka ngayon ng surplus. So being wise, yung may-ari po nito, sabi niya, Randy, wag na po tayong bumili ng surplus. Kasi nga, baka mamaya mag-cost lang yan ng problema. Dahil nga yung isang vlog ko rin ng isang araw, kapag hindi tama ang pagkabit mo ng injectors o kaya may nailagay kang injectors na may problema, yung defective, naku, kaya niyang sirain yung injector driver. Kaya hindi na po kami nagtiwala doon sa surplus at bumili na nga po kami ng bago. Ito po yung box, ayan. At kinakabit na nga po kasi yung bagong pyesa, pero ito po yung pinagpalitan, ito po yung nasira na injector at ito rin yung kanyang lagayan. Ayan po yung nasirang injector. Ang halaga po nito ay 18,000 pesos plus. So halos 19,000 na yung halaga nito. Galing po sa supplier sa Fordland. Ngayon mga kapatid, bago na ang binili namin para makasigurado na hindi madadamage yung injector driver. Kasi nga may mga experiences po dyan kahit yung ibang mga gumagawa ng Ford na kapag nakapaglagay ka ng surplus na injector na may problema yung kanyang electronics, yun nandito, naku, pwedeng masira yung injector driver. Kaya lang, ang isang naging problema dito nung kaibigan ko ay yung gastos din talaga kasi ang supplier po namin, kahit yung si Fordland, kahit yung sino pang mga legit na mga supplier, hindi ka bibigyan ng warranty sa ganitong mga klaseng pyesa kapag hindi ka magpapalit ng fuel filter. Kaya po napilitan ding magpalit ng fuel filter po yung kaibigan ko na may-ari po ng Ford Ranger na yan kasi wala kang warranty sa injector na binili mo kung hindi ka magpapalit ng fuel filter. At ito po yung fuel filter na pinalitan. Ito mga kapatid, ayan. Para po doon sa Ford Ranger na 2022 model na yon. Alam nyo ba kung magkano to mga kapatid? 5,000 piso po ito, 5,000 pesos. Ang bili nung kaibigan ko, sabihin ko na nga kung sino po yung kaibigan ko na yon. O si Marty po siya, yung kaibigan natin. Ngayon, 5,000 plus almost 19,000, sabihin na natin kasi may lalamove pa. 19,000 para plus 5,000, 24,000 ang halaga ng pyesa na magagastos po dito. Na nagastos pala kasi nagpadala na po ng pera si Marty. So yun po, yun yung actual na presyo. Walang dagdag, walang labis, walang kulang. Sabi nga natin, hindi po tayo nagpatong dyan. Yun mismo yung presyo na galing dyan sa Fordland. Dito po sa pyesa po na to, itong injector. Mga kapatid, bakit hindi ko dinagdagan? Sabi ko nga po sa inyo, kaibigan ko. Ngayon, kung magpapagawa nga kayo sa ibang shop or magpagawa kayo sa kasa, syempre mas mahal. O, sabihin na natin na naka 24,000 pesos dito, yung may-ari ng Ford Ranger na yan. Magkano ngayon ang labor nun? Alam nyo naman sa kasa, bago gawin yan. Meron pang mga check-check dyan, diagnose dyan. At syempre, mas malaki ang presyo, mas mataas ang presyo ng kanilang mga pyesa plus labor. Siguro kung masisiraan ka ng ganito at ipapagawa mo sa kasa, ihanda mo na rin siguro yung mga 30,000 plus mo or 40,000 pesos. Pero dito nga po sa Autorans, dahil kaibigan ko, yung may-ari nito, ito ay 18,000 plus, plus lalamove. Tapos ito naman ay 5,000. Yung fuel filter, bago rin po yan. Ayan mga kapatid. Ganun nga po ang nangyari, ang nagastos niya. Mga kapatid, ito na po yung Ford Ranger na ikabit na po. Yung bagong injector. Ito po yung bagong injector, ayan. Naikabit na po natin. At sige, start mo ngayon, Doms. Tingnan natin kung okay na. Ayan, tingnan niyo po. Wala na pong kagalaw-galaw yung makina.
Hindi katulad nung nakaraan na pinakita ko po sa inyo, umaalon po yung minor nito. At ngayon po ay okay na. Meron pa bang fault code? Wala na. Sige nga, patingin niya. Okay. No, DTC na. Ayan, nung umakyat dito to, meron pa itong nabasa sa transmission, di ba? Meron niya, may nabasa tayo dahil nga hindi nagmamatch yung takbo niya doon sa RPM eh. Oo. So ngayon, kumpleto na to. Okay na, umaandar na ng maayos. Yan, ito na. O, yung kanyang system topology. Wala na pong problema. Ibig sabihin ng blue, scan. No? So sa PCM, yung green, normal. O, pagka may pula, yun yung abnormal. Okay, okay na po mga kapatid ha. Ayan. Kamarty, okay na po ang inyong Ford Ranger. Pwede nyo na po ipakuha. Ito po ay pupunta pa ng Tagaytay. Ngayon, babasahin ko po itong isang message po ng isang subscriber ko po. Sabi po ni Let Me Engineer, totoong mas matipid ang maintenance ng gasoline engine. Yung Innova 2005 ni Mama, hanggang ngayon, ang ganda pa rin ng takbo ng makina. Kaka-change oil lang namin last June, pero yung engine oil, malinis, hindi umiitim. Yung babantayan mo lang yung belt at pulley, bearing, dapat papalitan kapag medyo maingay na yung ikot. Tulad nga po nung vlog ko, nung mga nakaraan, na sinasabi ko nga po na talagang less maintenance yung mga petrol engines, yung mga sasakyan na yan. Kasi wala ka namang katulad ng ganito na injectors na napakamahal, 18,000, sa ibang dealer nasa 25,000 yung halaga. Ito, original po ito mga kapatid ha. Yung binili natin na yan. Sinabi ko na sa inyo kung magkano halaga para kung masisiraan kayo ng ganitong injectors doon sa binila natin kay Fordland ay 18,000 plus po ang presyo nito. Ngayon, itong filter ay 5,000. So, alam nyo na ngayon kung magkano presyo ng isang injector. Kaya kung masisiraan kayo ng 4 na injectors, adi 18,000 times 4 po yan. Doon sa modelo po ng Ranger na yon. So, doon pa lang sa diesel engine na to na Ranger na 2022 model, 4 years pa lang, ang gastos na nung may-ari, nung kaibigan ko, ay nasa 24,000 na. Hindi pa masyadong nagagamit. Pero itong sinabi ni Let Me Engineer, yung kanilang Innova na 2005 na petrol engine, sa mama niya daw, hanggang ngayon, ang ganda pa rin ng takbo ng makina. Kasi nga, iba talaga ang pagkakabuo, iba ang gasoline engine, petrol engine sa diesel engine. Kaya marami talaga ang nagagastos ng mga nagmamay-ari ng mga diesel engine. At talagang mataas ang maintenance. Biro mo, kailangan mong magpalinis ng EGR. Kasi yung EGR, di mo naman pwede nang i-blank yan, lalo na yung mga modelong sasakyan ngayon. Yung mga lumang design ng mga EGR sa mga lumang sasakyan, mga diesel engine, na ibablank mo pa yun para hindi dumumi yung makina mo. Pero yung ngayon, hindi mo na pwedeng i-blank kasi talagang mag-check engine yan, magkakaroon siya ng issues. So, doon pa lang, dudumi na ang makina mo. Tapos, ang langis mo, mabilis ding umitim, mabilis din dumumig, gawa nga nung EGR. Pero dahil nga sa, yung mga diesel fuel naman natin dito ay hindi kasing ganda katulad ng mga nasa ibang bansa, itong mga diesel parts, katulad nitong mga injectors na to, nadadamay, nagkakaroon ng problema. Ano-ano yung mga fuel parts po na yan? Injectors, 4. May mga washers pa yon, katulad nito. Ayan, yung washers na yan. Yan ay nagkakaroon din ng problema sa katagalan. Tapos, common rail. Sa common rail, merong 2 sensors pa yan na nakakabit doon. Nasisira din po yun. Tapos, high pressure pump. At saka nga po, yung fuel filter. Itong Ford kasi, ang mahal naman ng fuel filter nila na kasama doon sa fuel system. Kaya talagang medyo laglag ang bulsa mo kapag nasiraan ka ng mga ganitong klaseng pyesa. Diyan sa mga Ford po na yan. Pero doon naman sa ibang mga brand, mga Toyota, hindi naman ganun kamahal ang mga fuel filter. Simple lang kasi yung mga nakakabit na fuel filter po doon. So talagang sa diesel engine, the more na maganda yung sasakyan mo, o yung mga Ford na yan, mga high-end na mga Toyota, or kung ano-ano pang mga brands, the more na maganda yung sasakyan mo, mas mahal din ang mga pyesa. At ang matindi rito, mas madalas kang nagme-maintain, hindi katulad sa petrol engine. Tulad nga nung sabi nitong si Let Me Engineer, babantayan mo yung timing belt, kung belt driven siya, o timing chain, at syempre pinaka-importante yung pag-change oil. Kailangan gumagamit ka talaga ng mga fully synthetic oil. Huwag kang gagamit ng mineral oil dahil prone yan sa sludge.
At hindi ka dapat nagpapatagal ng langis sa engine mo. Kasi po, doon nadidevelop yung sludge dahil naghahalo yung moisture, tapos yung langis mo, tapos hindi nagagamit, hindi man lang umiinit yung makina, nagpo-form ang sludge. Yan ang nagpapalaki ng maintenance sa mga gasoline engine. Tulad ngayon, dito sa Antipolo, malamig. Karamihan ng mga sasakyan ngayon na nandito, sigurado naghahakot ng moisture yan sa buong maghapon na hindi naman nagagamit. Kaya pagka ganun ang nangyari na palaging malamig sa inyong lugar, maghahakot ng moisture yung makina nyo at yan po ay delikado. So tama, yung sabi po ni Let Me Engineer na yung talagang mga petrol engine, mababa ang maintenance. At subok naman yan ng marami na naka-petrol engine. Yun nga lang, noon, mas mataas ang presyo ng gasolina, pero ngayon, mas mataas ang presyo ng diesel. Kaya itong mga pag-aari silang diesel na sasakyan, napapakamot na ng ulo. Kasi ang laki na ng maintenance sa pyesa, sa kanilang sasakyan, ang mahal pa ng diesel ngayon. Diba? 80 plus. Sa mga leading, yung mga top tier na gasoline station, mas mataas pa yung mga diesel nila. Samantala ngayon yung gasolina, mas mababa. Ngayon, ito ang susunod na babasahin ko po sa inyo. Ito pong message or comment ni JB Tan. Next, sabi niya, you compare naman ang maintenance ng HEV or hybrid electric vehicle at diesel vehicle, sir. Ayan. Malaki ang pagkakaiba nila. Dahil kung meron mang diesel na HEV na hybrid, kakaunti pa lang yun. Hindi pa yata laganap na laganap dito sa Pilipinas. Dito nga sa Pilipinas, ilan pa lang yung may mga hybrid na yan. So parang hindi pa talaga na-launch dito yung mga diesel na hybrid electric vehicle. Ngayon, ito na lang. Yung maintenance po ng hybrid electric vehicle. Meron din yang internal combustion engine. At meron pang battery. Kung itong si Ford na nasiraan ng injectors, halimbawa, ang pag-uusapan natin ay diesel na hybrid kasi yun ang gusto nung ni JB Tan. Kung si Ford na Ranger na to ay hybrid, nasiraan ngayon ng injectors na sa 4 na taon pa lang niya at kakaunti pa lang ang tinakbo, mantakin mo yon. Napakalaking gastos. At hindi ka ngayon pupunta kay Autorans kasi hybrid Pupunta ka ngayon sa kasa mismo. Dahil yung iba takot na takot pang magpagawa sa mga shop sa labas. Kaya yung mga hybrid na yan, talagang ang destinasyon yan kapag nasisira sa kasa. Nasiraan ka ngayon ng injector. O isa lang, sabihin natin, magpapalit ka pa rin ng filter. Bakit? Internal combustion engine pa rin yun Diba? Ganon din, kung ano ang nasira dito sa diesel engine na Ranger na ginagawa namin, kung ito ngayon ay hybrid, ganon pa rin. Kaso ang matindi dyan, yung labor cost. Kasi hybrid yan. Ipinagawa mo ngayon sa kasa. Kasi meron din siyang internal combustion engine. Kung halimbawa, gasolina, kailan ba kayo nagpapalit ng spark plug? So every 40,000 magpapalit ka ng spark plugs. Halimbawa, nasira ngayon yung fuel pump o may nasira kang sensor doon sa internal combustion engine mo, magpapalit ka. Bakit? Kung ano yung regular na nangyayari doon sa mga internal combustion engine ngayon, yung hindi hybrid, yung hindi electric vehicle, mangyayari din yan doon sa hybrid. At bawat punta mo, bawat bisita mo sa kasa, mas malaki ang magagastos mo kumpara doon sa mga internal combustion engine lang, yung mga standard na mga sasakyan na ginagamit natin. Bumili ka ngayon ng Toyota, ng Vios na hindi hybrid. Bumili ka ngayon ng hybrid na Toyota. I-compare mo ngayon yung gastos nito. Sigurado yan, bawat punta mo sa Toyota, mas malaki ang gastos nitong hybrid compare dito kay Vios na automatic transmission na hindi hybrid. Diba? Na standard lang. Diyan pa lang malalaman nyo na mga kapatid, kung bibili kayo ng sasakyan, i-compare nyo yan kung magkano ang maintenance nito. Dahil dito, dalawa i-maintain mo, battery at yung internal combustion engine. Samantalang dito, internal combustion engine lang. So ngayon, ang sinasabi nung iba, malaki naman ang matitipid dito kumpara dito. Tama yun. Sigurado malaki matitipid mo dito. Pero slight lang din. Bakit malaki tapos slight? Kasi ang talaga malaki, electric vehicle. Yung full EV. Pero kung hybrid electric vehicle ka, bibili ka pa rin ng gasolina. Tapos, makakatipid ka sa gasolina dahil kung kinakailangan gumana yung electric, gagana yung electric. Ito ngayon ang problema. Every time na gagana yung electric, mamamatay yung engine. Malamig, gagana yung electric, under na naman. Kapag ka medyo nabawasan na yung karga ni electric, gagana na naman yung engine. So, ganun yun. No? Vice versa yun. Paulit-ulit siyang ganun. Ito matindi. Meron yung issue. Yung mga cold start, no? Yung bagong start lang,
malaki ang nagiging problema sa engine yan. Kaya nga, yung mga start and stop na mga technology na yan, yung iba hindi ginagamit kasi nga, detrimental dun sa engine. Biro mo malamig na malamig yung makina mo, biglang mamamatay, tapos biglang gagana, malamig. Yung oil nasa ilalim. Yung oil malapot pa kasi talaga namang lalapot yan. Dahil malamig pa, tapos ang bilis na ngayon ng andar mo dahil nga hybrid ka, gumagana yung motor. So tunghan ba, tumatakbo ka ng 40, o biglang gumana ngayon yung internal combustion engine, ang langis nasa baba, malamig pa. Naku, napakadelikado sa makina niyan. Sigurado po yun. Dahil noon pa man, nung naimbento ang makina, isa yan sa nagiging problema, yung cold start. Diba? Talagang yung langis mo, malamig pa, hindi naman agad aakyat doon sa taas, ang bilis na ng takbo mo, dahil biglang ganyanan ngayon yung mga piston mo. Kasi sasabay yun doon sa, sa takbo, sa ikot ng sigunyal. Grabe, ang mangyayaring problema sa inyong makina. Sa ngayon, hindi pa yan masyadong mapapansin. Kasi nga po, bago pa yung mga hybrid na yan. At dahil nga sa lahat sila, saka sa nagpapamaintain, kung meron mang mga problema yan, news blackout yan, hindi na makakalabas yan. Hanggang doon na lang saka sa pag-uusapan yan. Kaya nga wala pa tayong naririnig na ganyan. Pero kapag ka itong mga nakabili ng hybrid ay nanawa na sila sa kagagastos dahil sa kanilang mga hybrid na yan, lalabas din po lahat ng problema. Walang magaling na nag-imbento or nagbuo ng makina na kapag ka tumatakbo ka ng 40 o sabihin mo 30, tapos gagana ngayon yung internal combustion engine dahil nga mamamatay si battery, nasa ilalim yung langis, mapapaakyat kagad niya yung langis dun sa ibabaw. Hindi po. Paano ngayon ang mangyayari sa makina? Kulang pa yung lubrications niya. Ang bilis ngayon nung magiging trabaho ng mga piston. Kasi pag ini-start mo sa cold start, ang RPM mo, pinakamataas na yung 1,500 kasi nga kailangan mataas yung minor niya para hindi manginginig. Yung iba, naibababa yan, yung mga hindi pa nakakomputer, 1,000 lang ang minor. Para hindi mahirapan yung makina, para makaakyat muna yung langis bago mo i-revolusyon, bago mo itaas yung RPM. Dito hindi Mabilis kang tumatakbo, mamamatay yung makina, gagana yung makina, mamamatay yung makina, pabalik-balik ng gano'n nyo kasi papalit-palit sila ni battery, ni motor, electric motor, saka ni ICE. So anong mangyayari sa engine nyo? Yan ang isa sa magiging problema nitong mga hybrid. Kaya nga ako, mas gusto ko full electric vehicle lang. At least ganun din naman sa hybrid, meron ka ring electric vehicle, di ba? At least dito talaga magkakarga ka. Yun lang ang magiging problema mo. Pero sigurado mas malaki ang matitipid mo at wala kang maintenance na spark plug, gasolina, langis, no? Pag nagkasira-sira na yung mga oil seals niya, nagkaroon na ng mga leaks yan, nagkaroon na ng mga tulo, na yung mga sensors mo nagka-problema na, at ang laki na mini-maintain mo. Tapos eto pa, pahina na rin ng pahina yung battery mo. O pag nagka-problema na hybrid mo, saan mo ngayon dadalhin? Ibebenta mo. Kaya dadami ngayon yung makakasalo ng problema, yung makakasalo ng sakit ng ulo. In the long run, hindi ka rin makakatipid, ibebenta mo rin, paano yung return of investment mo? Kung halimbawa, hindi ka pa naman talaga nakatipid ng todo, magkano ang mga hybrid na yan? Pinakamababa na siguro 1.5 million. Pataas lahat yan, lalo na habang lumalaki. Ginamit mo lang ng 5 taon. Nakuha mo na ba yung 1.5 million na tipid mo doon sa kuryente o doon sa gasolina? Malabo po yun. Dahil sigurado, dadaan ka sa maintenance, yung internal combustion engine yan magkakagastos ka pa rin. Si Sir June Reyes bumili ng full electric vehicle na BYD. Congratulations po, Sir June Reyes. Siya po yung ginawa ko yung kanyang Starex na gold. Ngayon, dahil sa miyat maya, nagkakaroon ng problema, no, nainis na. Bumili na siya ng BYD na full electric vehicle at tuwan-tuwa po siya. Ibinabalita niya po sa akin kanina na dumating na po yung kanyang BYD. Congratulations po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.